Good morning po sa ating lahat. Pinagpala po ang umagang ito. Sama-sama po tayong mag-aaral ng salita ng Diyos. Ako po si Sister Jemima Pedrealba mula sa Door of Faith Church Marandig sa lugar ng Marinduque. Ngayon pong umaga ay awitan po natin ang ating Panginoon. Sama-sama po natin siyang purihin at sambahin dahil kailanman hindi nagkulang ang ating Diyos. Kayo lang ang pag-asa ko, tanging kayo ang buhay ko, Jesus. Kahit ako'y nangangamba, basta't kayo ang kasama, sasambahin, paligid man ay magdilim, Jesus. Kahit may suliranin man, lagi kang aawitan, kayo lamang. Kahit kailan, di kayo sa aking laglaan, ang pag-ibig mo sa aking walang hanggan. Inibig niyo ko noon pa man. Sasambahin, paligid man ay magdilim, Jesus. Kahit may suliranin man, lagi kang aawitan, kayo lamang. Kahit kailan, di kayo sa aking laglaan, ang pag-ibig mo sa aking walang hanggan. Ako ay ganito, walang katapusan ng pagmamahal mo, walang pinipili ang puso niyo. Kahit kailan, di kayo nagkulang, walang hanggan. Inibig niyo ko noon pa man. Purihin kayo, O Diyos, sa umagang ito. Sama-sama po kaming dumudulog sa inyo ngayong umaga. Purihin at sambahin kayo, O Diyos, na umibig sa amin. Tulungan niyo po kami na kayo ang Diyos na nagbigay ng karunungan upang maunawaan namin ang inyong mensahe, O Diyos. Itago niyo po ako sa inyong likuran at ang bawat isa makakapakinig, Panginoon, ay pagpalain niyo at samahan niyo, Panginoon, sa buong maghapong ito at sa paglakad namin, Panginoon, sa inyong kalooban sa aming buhay. Purihin kayo, Banal na Espiritu, sa inyong pinakamataas na papuri, pagsamba at pagluwalhati. Sa pangalan ni Jesus. Amen.
Isang mapagpala pumuling umaga sa inyong lahat. Binabati ko po kayo sa anuman kayong sulok ng mundo naroroon. Sama-sama po tayong mag-aral ng salita ng Diyos. Medyo na late lang po ang pag-FB Live dahil nawala ng kuryente dito sa lugar ng Maranlig, sa Marinduque. Ako po si Sister Jemima ng DFC Maranlig sa pangunguna ng aming Pastor Alex Riquintel. Ang ating pong pag-aaral ay ang kahihinatnan ng mabuti, ng masama at mabuti. Ito po'y pinamagatan kong ang kahihinatnan ng masama at mabuti. Ito po'y matatagpuan sa awit 37:1 verses 1 to 10. Sama-sama po nating basahin ang salita ng Diyos sa aklat ng awit 37 verses 1 to 10. So sinasabi po ng salita ng Diyos, huwag kang mabalisa dahil sa masama. Huwag mong kainggitan, liku nilang gawa. Katulad ng damo, tutulungang ganap kapag ikay nagtiwala. Ang kabutihan mo ay magliliwanag katulad ng araw kung tanghaling tapat. Sa harap ni Yahweh ay pumanatag ka, maging matiyagang maghintay sa Kanya. Huwag mong kainggitan ang gumiginhawa, sa likong paraan umunlad man sila. Verse 8, huwag kang mapupuot ni mababalisa, iyang pagkagalit, iwasan mo sana, walang kabutihang makakamtan ka. Ang nagtitiwala kay Yahweh, mabubuhay, ligtas sa lupain at doon tatahan. Ngunit ang masamay ipagtatabuyan. Verse 10, hindi magtatagal sila'y mapaparam, kahit hanapin mo'y di masusumpungan. Pinagpala po ang salita ng Diyos. So may dalawang bagay po na mahirap unawain minsan at nagbibring ng confusion and discouragement sa mga bagong mananampalataya. Una, bakit nung nag-start silang ay patuloy na umuunlad ang buhay? So, madalas po yan yung tanong. Ano po? So, balit habang lumalalim tayo sa Panginoon, ang banal na Espiritu ang nagsasabi na huwag kang mabalisa o mag-alala tungkol sa mga bagay na ito. So, habang binabasa ko po ang salita ng Diyos dito sa aklat ng awit, ay sumagi sa aking isip ang Book of Esther. So, sa book po ng Esther, ang kapanahunan ni Haring Xerxes o na King of Persian, na asawa niya si Queen Vashti sa unang 3 taon ng kanyang paghahari. At later on, naging asawa niya naman si Queen Esther. At ginawa niya itong reyna. Si Queen Esther ay isang Hudyo. At si Queen Esther naman ay may isang pinsan na nagngangalang Mordecai. Then may isang mataas ang katungkulan sa palasyo na nagngangalan ng mga Haman na nais silang ipapatay si Mordecai at ang mga Hudyo. So si Mordecai ay kinaiinisan niya dahil sa hindi pagyukod o pagbigay galang sa kanya. Kaya naman pinagawa niya ito ng bitayan. Nais niyang ipapatay si Mordecai. Talaga nakita natin dito na ang taong masama kagaya ni Haman, ay walang kinikilalang Diyos, ay hindi natatakot gumawa ng masama, ng kasalanan. Kaya't magpapatay siya, kaya niyang magpapatay, hindi lang ng isang tao, kundi ng marami pang tao. Si Mordecai naman, kung mapapansin po natin sa Book of Esther, ay isang taong mayroong paninindigan. So, in the mind of Mordecai, it is not proper to worship anyone but God. At dahil dito, kinaiinisan siya ni Haman tuwing makikita siya. So si Mordecai, hindi niya dinisobey yung utos ng king. Dahil Hebrew nga siya, he worships the one and only true God. True living God. Kaya nawa, tayong mga Kristiyano, ganun din tayong manindigan kagaya ni Mordecai. Remember po natin sila Daniel. Si Daniel din ay pinatapon sa kulungan ng leon dahil sa kanyang paninindigan sa pananampalataya. Maging yung 3 pinatapon sa pugon, sila Shadrach, Meshach at Abednego dahil ayaw nilang sumamba sa tao at sa pinagawang Diyos-Diyosan. So, salamat po sa Panginoon. Balikan natin. Good thing, si Queen Esther po, si Mordecai at ang mga Hudyo,
in-apply niya yung 4 keys o 4 na susi to a victorious life, kaya naman sila nagtagumpay sa kamay ng kanilang kaaway na si Haman. So makikita po natin ito sa awit 37, 3-7, ano yung 4 na paraan o susi to a victorious life, 4 keys to a victorious life. Sa awit 37 po, verses 3-7, sabi dito, umasa ka sa Diyos ang mabuti gawin at mananahan kang ligtas sa lupain. Kayawe mo hanapin ang kaligayahan at ang pangarap mo'y iyong makakamtan. Ang iyong sarili sa Kanya italaga, tutulungang ganap kapag ikay nagtiwala. Ang kabutihan mo'y amo ay magliliwanag katulad ng araw kung tanghaling tapat. Sa harap ni Yahweh ay pumanatag ka, maging matiyagang maghintay sa Kanya. Huwag mong kainggitan ang gumiginhawa sa likong paraan, umunlad man sila. So may 4 po tayong nakita dito. Ang 4 na susi sa matagumpay na buhay, una is trust. Pagtitiwala at pag-asa sa ating Diyos. At pangalawa po, delight. Sa verse 4 po na binasa natin, hanapin natin ang ating kaligayahan ay kay Jesus. Dahil sa Kanya lamang natin ito tunay na matatagpuan. True joy, peace, and satisfaction po, or fulfillment, ay kay Jesus lamang tunay na matatagpuan. Maging sa ating mga church services, prayer meetings, or fellowship, andyan yung kagalakan na binibigay sa atin sa puso natin ng Panginoon. Reading and meditating God's Word. And when we worship, andun po yung kakaibang galak sapagkat nararanasan natin yung presensya ng Panginoon. At sabi nga po dito, kapag ginawa natin iyon, sa verse 4, ang pangarap mo'y iyong makakamtan. What a promise that the Lord will give our heart's desire. Napakabuti po ng Panginoon. Kapag ginawa natin ito, ibibigay ng Diyos ang kailangan at hinahangad ng ating puso. Ikatlo po is commit. Doon sa 4 na susi, commit. Matatagpuan po sa verse 5 ng awit 37, verse 5. Pagtatalaga ng sarili sa Panginoon, build your life according to God's will and purpose. At pang-4 po is rest. Pumanatag tayo sa Panginoon, maging matiyagang maghintay sa Lord sa pagkilos niya. Kaya po nung si Queen Esther, ayon sa sinabi ni Mordecai, na inabalak silang ipapatay ni Haman, yung request ni Esther, manalangin sila at mag-fasting ng 3 days and 3 nights. At ito po'y matatagpuan sa Esther 4:15-17. Dahil naniniwala si Esther na ang Diyos ay dumirinig ng mga panalangin. At kapag tayo po ay nananalangin at nagpa-fasting, ito po ay napaka-importante, hinahayaan natin ang Panginoon na kumilos sa ating mga buhay. Ano man yung sitwasyon, dahil ang Diyos ay mabuti and He is a very present help in time of trouble. At si Mordecai naman po, he is confident na hindi pababayaan ng Diyos ang kanyang mga anak. God will not allow the destruction of His people. So alam po ng Diyos ang past, ang present, ang future, at kaya niya nilagay si Queen Esther dun sa position upang iligtas siya, ang kanyang sarili, ang pinsan niyang si Mordecai, at ang lahat ng Hudyo. Also po, plano ito ni Satan na ma-destroy yung possibility ng Messiah being born into the world, na magmumula sa Hudyo at sa tribo ng Huda. At nakita po natin yung pagbagsak ng masama. Pagbagsak ng masama. O nakita natin yung pagbagsak ni Haman. So, binitay si Haman sa mismong bitayan na siya ang gumawa. At pinapatay pati ang kanyang mga anak. At ito po yung makikita natin sa Book of Esther. Sinasabi po sa awit 37, verse 10-20, ito po yung magiging 10 and 20,
ito po yung magiging kahinatnan ng taong masama. Sa verse 10 po, hindi magtatagal sila'y mapaparam, kahit hanapin mo'y di masusumpungan. At sa verse 20 po ng awit 37, ngunit ang masamay pawang mamamatay, kalaban ni Yahweh tiyak mapaparam, tulad ng bulaklak at mga halaman, para silang usok na paiilan lang. At ang nangyari naman po kay Queen Esther, nakaligtas sila at ang mga Hudyo at ibinigay ng hari ang yaman ni Haman kay Queen Esther. At alam niyo po ba ang maganda, dahil nanindigan itong si Mordecai, nanindigan sa pananampalataya niya sa Diyos na wala siyang ibang dapat yukuran at sambahin kundi ang tunay at buhay na Diyos. Ginawa po ng hari kay Mordecai ay promote siya. Okay? Ginawa po siyang prime minister or kanang kamay, kagaya po nung kay Joseph at kay Daniel na posisyon. At ito po'y matatagpuan sa Esther 8 verses 1 to 2 at saka 10 verse 3. Ayan, basahin po natin yung sa awit 37 verse 25. Sinasabi po dito na ano ang pangako ng Diyos sa mga taong tapat sa Kanya. Mula pagkabata't ngayong tumanda na, sa tanang buhay ko'y walang nabalita na sa taong tapat ang Diyos nagpabaya o ang anak niya'y naging hampas lupa. So pagtapat po tayo sa ating Panginoon, hindi niya tayo pababayaan. Wala pong nabalita ng taong nagtapat sa Panginoon ay pinabayaan ng Diyos o naghirap. Dahil ang Diyos, ang pabor niya ay nasa kanyang mga anak, sa mga anak niya na nagtatapat sa kanya. At saka, nung huli po, yung mga Hudyo ay nakuha nila yung kapayapaan, yung peace and safety. No po, doong namatay si Haman at ang sambahayan nito, ang mga anak nito. Sa awit 37, verses 9 to 10. Yan, ang sabi po dito, ang nagtitiwala kay Yahweh mabubuhay, ligtas sa lupain at doon tatahan. Ngunit ang masamay ipagtatabuyan. Hindi magtatagal, sila'y mapaparam, kahit hanapin mo'y hindi masusumpungan. So, ang Diyos ang nagliligtas sa kanyang mga anak. Magtiwala lamang tayo sa Kanya. At ang maganda pong nakita ko rin habang binabasa ko yung Book of Esther, yung attitude ni Esther. Bukod sa siya'y maganda, siya ay obedient po. Makikita po natin ito sa Esther 2 verse 7 at saka Esther 2 verse 10. Siya ay masunurin. Ano po ba ang kahinatnan ng taong masunurin? Sa awit 37 verse 18, sabi po dito, iingatan ni Yahweh ang taong masunurin. Ang lupang minanay, di niya babawiin. Kaya